Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon. Walang lihim na hindi mabubunyag. Na po pwede nating itambal sa isa pang pahayag sa Biblia. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. So sa bawat pagtatanim, may ibinabaon kang pagkakasala. And do not expect na kung yung itinanim mo, isa lang din ang aanihin mo. Kailan ka man nagtanim ng isang buto, tapos nang tumubo bilang puno at namunga, isang bunga lang ang bunga nito. No, marami. So yung isa, magbubunga ng marami. Ang dami mong tinanim. Bawat pagkakasala mo, nagtatanim ka. So imagine, yung magiging napakalaking epekto nito pagdating ng araw kapag nabunyag na ang lahat ng ginawa mo. Mga kapatid, handaan natin. Ang sinasabi ng ating Panginoon, katakutan mo, hindi yung kaya ka lang patayin. Ang katakutan mo ay yung pagkatapos kang patayin, ay makapagbubulit pa sa impyerno sa atin. I-paraphrase mo, kaya ibaligtarin mo. Para bang sinasabi ng Panginoon dito, ang i-please mo, huwag yung tao kundi ako. Ang mahalagang opinion na hindi naman yung opinion ng tao sa iyo eh. Kaya side comment lang, ano ngayon kung ganito ka? Ano ngayon kung ganun ka? Ano ngayon kung mayroong kapagkakasalang nangyari sa iyo, kamali ang nangyari sa iyo, hindi mo naman kasalanan? Ano ngayon kung mahirap ka lang? Ano ngayon kung ganyan lang ang itsura narating mo? Basta mabuti ang tao, walang importante kundi ang opinyon ng Diyos sa iyo, kundi ang opinyon ng tao sa iyo. So please God and not man. Besides, kahit naman tayo magkasala, gaano man kantindi o gaano man karami, hindi nagbabago ang kanyang pagtingin sa atin. Unless, paninindigan natin ang pagkakasala natin, ibang usapan yun. Sapagkat bagamat ang Diyos ay Diyos ng mapagmahal, ang Diyos ay Diyos din na makatarungan. Kung napansin po ninyo, yung unang pagbasa, yung mga sinundan niya nung mga nakaraang araw, sinabi doon, yung panahon na hindi ka nahuli sa pagkakasala mo, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Ganun ka kamahal ng Panginoon, pero may hangganan yun. Brothers and sisters, tandaan po natin, ang Diyos ang siyang pinakadakila nating magagamot. So kung dito tayo nagsisimba, tayo dyan ay nagdarasal upang pagalingin tayo ang ating katawan sa anumang karamdaman, sana wag natin kakalimutan na sana'y mapagaling din ng Panginoon ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating kalooban. At ang magandang paraan upang ang Diyos ay ating matulungan na magawa yan ay ang pagsisisi sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon sa mabuting balitang napakinggan, tayo'y mahalaga na kung ilalapat pa rin natin sa isang pahayag na sinabi ng Panginoon sa atin, bago pa man tayo humiling, sapagkat sinasabi dito ay kahit ang mga buhok natin ay bilang na lahat ng Panginoon natin, ganun tayo kahalaga. At kaugnay nito yung isa pang pahayag, bago pa man tayo humiling, ay alam na ng Diyos ang kailangan natin. Ganun tayo kahalaga sa kanyang paningin. So imagine Jesus, imagine God holding something na biyaya niya sa atin. Yung alam niyang makapagpapasaya sa atin, yung alam niyang makapagbibigay ng kapayapaan sa atin, yung alam niyang makabubuo ng buhay natin, pero hindi niya maibigay sa atin sapagkat punong-puno ng pagkakasala ang puso natin. So unless alisin natin ang pagkakasalang yan, which basically involves, Lord, have mercy on me, which basically involves, Lord, nagkasala ako'y tunay na nagsisisi, doon lamang natin mararanasan ang magandang biyayang gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin na yan. Sapagkat kung hindi, mas palalalain lamang natin ang ating sitwasyon. Kasama ng sitwasyon ng mga nakapaligid sa atin. Daan po natin, sa tuwing tayo gumagawa ng maganda, hindi lamang tayo ang pinagpapala, kundi ang iba, lalong-lalo na ating pamilya. Pero sa tuwing tayo nagkakasala, hindi lamang tayo, ang sarili natin ang binabaw natin sa pagkakasala, kundi pati na ang mga tao sa atin ay mahalaga. Kaya pwede ba? Magbago na. Hindi man lang para sa iyo, kundi para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo sapagkat unfair sa kanila na sila ang mas magdala pa ng mga kalukuhan na ginagawa mo. Diyos sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang. Ang pag-unlad, pag-improve ng buhay natin
ng relasyong mga iniingatan natin, maging ng negosyo, maging ng trabaho, madalas ang breakthrough, ang improvement, ang road to fulfillment ay nagsisimula sa mapagkumbabang statement na nagkamali ako. Mali talaga yung sinabi ko. Mali yung desisyon ko. Mali yung ginawa ko. Makapangyarihan po ang mga salitang yan. Sa isang iglap, kaya niyang baguhin ang buhay mo, maging ang mga buhay ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa isang iglap, kaya niyang improve ang relasyon mo sa Diyos, pati relasyon mo sa mga tao na mga minamahal mo at nagmamahal sa iyo. Sa isang iglap, kaya niyang improve ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang ministeryo mo, ang bukasyon mo. Sa isang iglap, kaya niyang i-magnet papunta sa iyo ang mga bagay at tao na itinadhana talaga ng Diyos para sa iyo. Sa isang iglap, kaya niyang alisin ang mga toxic na bagay at maging tao o relasyon sa buhay mo. Hindi mo kinakailangang alisin. Ang Diyos ang kusang mag-aalis niyan kung talagang aaminin mo na nagkamali ka na. Makapangyarihan yan. Lalong-lalo na kung we really mean yan. Unfortunately, hindi natin madalas ma-experience yung werpan yan eh. Lalong-lalo na kahit tayo'y malinang talaga. Kasi natatakot tayo na bumaba ang tingin sa ating pagkatao. Iniisip kasi natin na kapag nagkamali tayo, malaki ang nababawas sa ating pagkatao, which is wrong. Saying something wrong, doing something wrong, choosing something wrong does not automatically make us a wrong person. Pwedeng nagkamali ka lang, pero hindi ibig sabihin nun, maling-mali na ang buo mong katauhan. Kaya naisip ko nga kung meron tayong itatama, ha? Huwag natin sasabihin, mali ka! Di ba? Mali ka! Sakit yun. Nagkamali ka. Huwag mong iparamdam yung condemnation. Mali ka! Naku, ganyan ka talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ayun, condemnation yun. It will stuck that person into his or her wrong situation. Hanggang dun na lang yun. Dapat correction. Nagkamali ka, bawi ka na lang. That's it. It will inspire that person to take another course of action, leading to his fulfillment and to his true vocation and mission. Ngayon, wala mang gumawa sa atin ng ganon. Tayo dapat alam natin, mararamdaman natin kapag mali na tayo. Ano kung isipin ng iba na vindicate sila, tama sila at mali ka? Ano? Hayaan mo sila. Basta ikaw, ang importante, nagising ka at babawi ka. Yun ang importante. Wala namang mawawala sa'yo. Aminin mo pagkakasala mo eh. At wala rin namang maidaragdag sa kanila. Yung isipin nila, tama tayo. Sabi na, napahiya siya. Hayaan mo sila. Ang mahalaga, maituwid mo ang buhay mo. Mas malaki at mas maraming mawawala sa'yo kapag pinantindigan mo ang pagkakamali mo. You see, iiyak at iiyak tayo sa buhay na ito. Maraming magpapaiyak sa atin. Pero please see to it, ng mga iyak na yan ay makabuluhan ha. Yung may maganda namang dahilan. Maunawaan ko pa yung bata. Kung umiiyak kumakain si Buya. Kung umiyak yan dahil nagugutom, kung umiiyak yan dahil nauntog, kung umiiyak yan dahil natae, pero yung umiiyak na sibuyas, anak, hindi ako natutuwa sa iyo. Kasi dapat hindi mo iniiyak. Dapat hindi mo kasi kinakain yan eh. Diba? So may mga bagay na hindi dapat tayo iniiyakan na pwedeng hindi naman talaga natin nararanasan kung paiiralin lamang natin ang ating kababaan ng kalooban na aminin
na tayo ay mali at dapat ituwid na natin yan. Well, pwede natin intindihin yung bata. Pwede natin intindihin yung bata. Baka iniisip niya, isa pa. Sa huling kagat ko, yung sibuyas na ito, mansanas na magmamagic kumbaga. O pwede ko intindihin yung bata hindi niya naintindihin. Pero ikaw, ako, alam mo kung mali na. Alam mo kung dapat na, alam mo kung dapat tuldo ka na, alam mo kung dapat mag-stop na. Para mas mag-improve na ang buhay mo, maging ang mga buhay ng taong na sa iyo ay mahalaga. Alam mo, alam ko, na ang mali ay hindi na magiging tama pa. Sige na, habang maaga, gawin na ang tama talaga para yung totoong mansanas ay mas ma-enjoy, maranasan, makita mo pa. Amen. Hindi porke mabuti ang gagawin natin, ay gagawin na natin ito agad. There are things na kinakailangang i-delay to prepare ourselves and even others. Hindi porke nabuntis ka o nakabuntis ka, kasal agad. Isipin mo muna, handa ka na ba talaga? Handa na ba kayo? Emotionally, psychologically, and financially. Hindi porke nag-boom yung negosyo ng kaibigan mo, gagayahin mo agad. Hindi ibig sabihin, nag-click yung negosyo niya, magkiklik na rin ang gagawin mong negosyo kung gagayahin mo. Hindi porke tutulong ka, kinakailangan tulungan mo na agad. Kinakailangan tingnan mo muna. Baka naman, inaabuso ka na, o baka naman kinukonsinti mo na ang katamaran niya. Hindi porke itatama mo ang isang tao, lalo tigit kapag ito'y sistema na, pag ito'y nakasanayan niya, kapag ito'y matinding pagkakasala na, ay sabihin mo agad. Sapagkat either ikaw ay mapahamak o siyang mapahamak o ang iyong magandang balak. Kahit alam na ng Panginoon kung sino magtatatawa at magtataksil sa Kanya, hindi naman niya karakarakan sinabi, si Judas, siya si Pedro. Hindi. May wisdom in waiting. May mga pagkakataon dapat sabihin mo agad, dapat gawin mo agad, pero may mga pagkakataon dapat na tayo ay maging maingat upang hindi madaling mabulyaso ang lahat. Pero kaugnay nito, dapat alam din natin when is the proper time to strike. Ang ahas, kapag nandyan na ang kanyang biktima, ang prey niya, hindi po pwedeng magdalawang isip siya. Sapagkat suddenly, at once na nagdalawang isip siya, po pwedeng yung bibiktimahin niya ay makatakas na, o po pwedeng siya naman ang mabiktima. Hindi po pwede yun. Kaya dapat, kapag nandyan na ang perfect time to strike, strike agad. Ganun din sa ating buhay. Strike at once. At once we set aside our fears and seize the moment. Sapagkat ang pagkakataong yan, ay po pwedeng hindi na bumalik. Kung bumalik man, po pwedeng hindi na masyadong kailangan. Hindi nga ba't may kasabihan, anin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Sa ating buhay, mga kapatid, I'm sure there were times na nandyan na yung ating ipinagdasal. I'm sure there were times na ito na yung ating pinakahintay. Kung bakit nakuha pa nating magdalawang isip o magpatumpik-tumpik. Tuloy na wala na. Tuloy na sayang na. Kapatid, excuses will always be there. But golden opportunities can be lost forever. Kaya sana, kapag nandyan at kinakailangan ng talaga, seize the moment na. Seize na yung pagkakataon with this question. Kung hindi ako, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Para hindi masayang yung mga magandang pagkakataong ibinibigyan niya. True enough, mga kapatid, it is not easy for us to figure out when to really be silent and when to really strike. Mahirap yun, kaya kinakailangan nating mag-ingat. But, it will help us a lot if we will always talk to God. Sapagkat siya naman ang nakakaalam ng lahat. Always talk to God, ha? Hindi yung kung kailan mo lang maisipan. Lord, ano bang gagawin ko dito? Mas maganda yung tayo in tune sa Espiritu niya para maging pamilyar tayo sa boses niya. Para kapag kinausap natin siya at may narinig tayong sagot, maging maliwanag sa atin at maging sigurado tayo na ang narinig natin, hindi yung sarili natin, hindi yung iba, kundi yung talagang boses niya. Kaya makatutulong
kung tayo laging nagdarasal at nagsisimbang talaga. Ito sana hilingin nating biyaya sa banal na misa. Amen. Aside from the Holy Mass, we will allot personal prayer or time for personal prayer para sa ating Diyos. Bago ka matulog, pagagising mo sa opisina, maglalaan ka ng mga 30 minutes para kausapin siya. Hindi po pwedeng hindi mo malaman ang kalooban niya. Sinabi naman yun sa Biblia. Kung isisik mo siya, magpapakita siya, magpaparamdam siya. Kung isisik mo siya talaga. So I don't think, sa ating lahat, I don't think talaga na mahirap malaman ang kalooban ng Diyos. Alam natin eh. Kasi nagsisimba naman tayo eh. Seryoso naman tayo sa pagdarasal natin eh. Nagpapakabuti naman tayo eh. Alam niyo kung saan mahirap, kung ano mahirap? Kapag i-apply na natin ang lahat. Especially when our human will does not coincide with God's divine will. Doon na kayo nagkakaproblema eh. Kapag a-apply na natin, nandun na yung hirap, hindi yung to know the will of God, kundi yung to execute the will of God. Nandun na ang hirap. When our human will gets in the way of God's divine will, doon nagkakaroon ng problema. Doon natin hindi napaglilingkuran at nasusundan ng Diyos ng ganap. Hindi tayo nakapagpapatawad ng lubos, hindi tayo nakapagbibigay ng lubos, hindi tayo nakatutulong ng lubos, hindi tayo nakapagpapasensya ng lubos, hindi tayo nakapagpakabuting tao ng lubos. You know, hindi ko alam ha, bagamat ito'y pinagnilayan ko at binasa ko nila rin, yung mga remaining verses, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Jepte. Hindi rin tayo sigurado kung talagang pinatay niya ang anak niya. Pero may pinapahiwatig doon na tinupad niya yung pangako niya. So ang punto ko, hindi ko alam kung ano ang naidagdag nito sa kanya. Hindi ko alam kung humaba pa ang buhay niya dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung lumawig pa ang kaharian niya dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung nangamatay pa ang lahat ng mga kakalabanin niya. Hindi ko alam kung ang favor ng Diyos ay mas naramdaman niya. Pero sa pakiwari ko sa aking pagbabasa at pagninilay, parang ganun pa rin naman ang buhay niya. Parang walang nadagdag na significant sa buhay niya. Baka nga nabawasan pa. Bakit? Nawala ang anak niya. Life surely could have been better for him kung nandun buhay ang kanyang anak, di ba? Iba pa rin ang nandyan ng anak, di ba? Gagawin mo ang lahat para sa iyong anak eh. And besides, katulad ng sabi ko kanina, I don't think sa pag-aalay mo, sa pagsusunog mo sa iyong anak, matutuwa si God. No. Pwede mo siyang paglingkuran, pwede mo siyang sundin, hindi sa parang ganyan. So po, pwedeng ganun pa rin ang kanyang buhay ni Jepte hanggang sa mamatay siya. Walang nadagdag, pero pwedeng may nabawas. Sapagkat iba pa rin kung nandyan ang kanyang anak. The same thing with us. If we will not fully and wholeheartedly follow and serve Him, pwedeng wala namang mawala sa atin. I mean, lalo pat kung wala naman tayong gagawing masama, pero wala naman tayong gagawing sobrang buti, yung isasagad natin ng buti natin, ganun pa rin ang buhay natin. Life will go on. Ganun pa rin ang buhay natin. Ganun pa rin ang takbo ng negosyo natin. Ganun pa rin ang takbo ng trabaho natin. Ganun pa rin ang takbo ng ministeryo natin. Magiging boring. Walang adventure. Walang mga madadagdag na biyaya. Ganun pa rin. Ganun pa rin. So kung tutuusin, may nawawala. Ano yung nawawala? Kahit ganun pa rin, ang nawawala ay yung mas marami pang mga blessings sana na po pwedeng iparanas ng Diyos sa atin only if we will fully and totally serve and follow Him. Example, may mawawala ba kay Maria kung hindi siya pumayag sa kalooban ng Diyos sa kanya na siya'y magiging ina kapag si Kristo'y magkatawang tao na? Wala! Makakasal siya kay San Jose, magiging ganun pa rin naman ang buhay niya kung ano yung sa plano niya. Pero, she could have missed kung hindi siya pumayag, ha? Yung mas malaking biyaya ng Diyos sa kanya upang siya ay maging ina ng Diyos pag ito'y nagkatawang tao na. Anong
Anong mangyayari sa mga alagad? Mamamatay ba ang mga alagad? Malulugi ba ang mga alagad sa pagninegosyo nila? Kung hindi sila sumunod totally, if they did not leave everything for Jesus, ganun pa rin. Tuloy pa rin ang buhay nila. Pero, they could have missed such wonderful experiences of following Jesus. Do you get me? Kaya po pwedeng walang mawala, wala namang mawala, pero walang maraming madadagdag kung kulang tayo sa tiwala. Kasi kapag hindi natin buong-buo at ganap na ganap na ibinibigay natin ang pagsunod natin sa Panginoon, gayong alam naman natin, alam ng Panginoon ang makabubuti sa atin noon at magpasa hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, ito ay pagpapakita ng kakulangan natin ng tiwala sa Panginoon. Brothers and sisters, tama na mahirap to serve God and to obey God fully, wholly, and totally. Pero tandaan po natin, ito ay para sa atin ding mga sarili. Because when we serve and follow God totally, fully, and wholly, He will lead us to the place where we should be, the best place where we should be, to the best people whom we should be, and to the best person He intends us to become or to be. Kaya huwag sana tayong mag-atubili in serving Him and following Him totally.